Ngayong araw ay pinuntahan ko ang isang lugar na pinapangarap kong puntahan nung bata pa ako. Ang Barangay Dibot dito sa bayan ng San Luis. Shall we begin? Let's begin now. Maraming mga pinagmamalaking tourist spot ang bayan ng San Luis. Pangunahin dito ang mga falls, beaches at mga nagagandang rock formation dito. At buti na lang talaga at nakakuha ko ng mga brochure ng Aurora Day. Nang sa gano'n ay malaman natin ang mga lugar na pwede natin puntahan. At sa video ito ay pupuntahan natin ang isang makasaysayang lugar na may malaki na yambag noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bayan ng San Luis ay katabi lang ng aming bayan. At ang nakikita nyo ngayon ay ang arko na humahati sa aming bayan at sa bayan ng San Luis. Actually guys, taga ibang planeta ako kaya di ko alam ang mga nangyayari dito sa sarili kong bayan. Buti na lang sa kamamartes ko ay napanood ko ang isang video ng isang ating kapwa content creator. So, yun. So, ayon dun sa video ni Kuyang Jump 2. Shoutout sa'yo, Kuyang Jump 2. Si Jotam Kaanawan. So, shoutout sa'yo, Sir Jotam. Ito yung tinuturo na daan papuntang papuntang Dibot. Ayun, so papasok na tayo ngayon sa ito yung tinutumbok na daan na ito yung tinutumbok. Ang daan na ito yung daan na papuntang Dibot. So pero kailangan pa rin nating tanungin kung totoo bang ito yung daan na na papuntang Dibot. So magtanong tayo. Sir, good morning po. Ay. Sa ito ba yung daan na papuntang Dibot? Apo, Ayun. ganito lang po. Pagka may pating intersection kasi doon, may signboard naman pa na eh. So, di po so, kalapnit na. Ganito lang po. Sige, thanks sir. Apo. So, ito nga yung daan na yun. So, ang sabi ng mama na pinagtanungan natin, is mga around 45 minutes to 1 hour daw. Ang biyahe papunta ron. So, Sa papasok ng Dibot guys, hindi naman kahirapan. Mula sa main road ay pagtanong mo ang papasok papuntang Barangay Real. Dumiretso ka hanggang sa dilaw na signage ng Purok 2 at kumaliwa. Pagkaabot mo ng dilaw na signage ng Purok 1 ay kumanan ka naman hanggang sa umabot ka sa lugar na to. Karamihan sa parte ng daan na ito ay isang lane lang. Kaya medyo mahirap kung ang gamit mo ay mga malalaking sasakyan. Marami din paahon at mababa na parte ng daan na ito. Kaya siguraduhin walang palya pagdating sa brake ng mga sasakyan ninyo. Pero alam nyo ba guys, wala pang ganitong daan na ganito dito dati na papasok ng Dibot. Dahil dati mapupunta mo lang Barangay Dibot kung sasakay ka ng bangka. O lalangoy sa dagat? Pwede rin. Ang Dibot palagay sa isang maliit na barangay na may populasyong kulang-kulang 1,000 at tirahan ng ating mga kapatid na dumagat. At alam niyo ba guys na ang Dibot ay may malaki na iambag noong panahon ng World War II dahil ito ang naging landing site ng dalawang submarinong nagdala ng mga supplies para sa mga gerilyang lumaban sa mga sundalong Hapon. At yan ay ang mga USS Narwhal at USS Nautilus. Ang Dibot Bay Beach ay may sukat na 247 square kilometer na beach area ng San Luis at minamumugaran ng iba't ibang mga marine species at may mga nakakamanghang mga coral garden na tiyak na magugustuhan na mahilig mag-snorkeling at diving. Kaya naman nung nalaman ko na mayroon na pala itong daan pailan ay hindi na talaga ako makapaghintay. Bala ko nga sana mag-overnight guys para may pakita ko ng gusto ang kagandahan ng lugar na ito. Pero sa kanila siguro na makapaganda ng mabuti. Pero guys, alam nyo ba na mayroon palang ginagawang malaking daan na tumutumbok dito sa mga karatig lugar, hindi lang dito sa Dibot kundi sa mga karatig lugar katulad na di ka Pinisan, di ka Salarin, di ka Panakian at lulusot naman sa Dingalan. Sa makatuwid guys, ilang panahon na lang ay saglit na lang ang biyahe papuntang Dingalan. so yun. So, bali ito guys yung daan na sinasabi na hihiwalay ng papuntang Kalapnit. So, yan. So, check ko kayo. So, bali dyan tayo galing. Yung daan, dediretso. Dun. Yan yung papuntang Dibot. May nakalagay naman siya dito eh. This way to Dibot. Ayan. So, ito naman guys.
Ito namang daan na ito guys is papuntang Kalapnit. Kalapnit daw ata ito eh. Ilang saglit pa guys mula sa Hiwalayan na papuntang Kalapnit ay inabot ko rin ang napakagandang view deck ng Barangay Dibot. So yan, so finally nakaabot din tayo. So narito tayo ngayon sa view deck ng ng Barangay Dibot. So yung nakikita nyo yan guys ay yan na yung Dibot Beach. So bababay na lang natin to diyan. Ay nandun na tayo. Ito ang kanilang guardhouse, kaya pag pupunta po tayo dito ay ugulihin po natin huminto at magbigay galang sa mga gwardyang aabutan natin dito. Kaya kung wala kayong aabutan dito ay wag na kayong tumuloy. Hindi, joke lang. Wala nga akong inabutan na gwardya sa mga oras na yan guys. Kaya naghintay ako ng mga ilang sandali dahil baka ako nagbanyo lang. At gaya nakikita nyo, mayroong 30 pesos na entrance fee para sa merienda ng mga gwardya. Uy, hindi joke lang. Syempre, for development at maintenance na rin. Para sa mga perwisyong atid ng mga dayo. Ay, sorry, joke lang ulit yun. Ang kaso guys, walang gwardya. Kaya di ko na ibibigay yung 30 pesos ko. Bahala kayo dyan. Dati guys ang Dibot walang daan na papasok dito by land. So ang ginagawa nila ay nagbabangka sila mula dun sa Baler hanggang dito. So yun. So nung bata ako guys, mayroong pastor dun may pastor dito na pumupunta palagi dun sa amin, dun sa barangay namin. Si Pastor Paul. Patay na siya ngayon guys. Ilang taon naman. Patay na siya ngayon. So nung nabubuhay pa siya guys, lagi siyang nagmi-mission doon sa Kadayakan, doon sa amin, sa lugar namin. Galing siya dito guys sa Dibot. Ang nasa isip ko guys dati, yung Dibot ay para siyang isla. Akala ko isla siya dati. So hindi pala, parte pala siya ng San Luis guys. At sa ngayon nga ay nandito na tayo sa Dibot. At wala doon sa Baler guys, magbabangka sila hanggang dito at dito sila dumadaong. Ayan, mabangka na yan, pumupunta yan ng Baler at sa mga iba pang mga lugar nakaratig dito sa Dibot. Kailan po piyesta rito? Sa 5-6 po. Sa 5-6. So yan, so maglalakad tayo. Iniwan na natin yung ating tricycle doon. So maglalakad tayo ngayon papunta doon sa beach, doon sa Ulol. Hindi ko alam kung bakit Ulol Beach ang tawag doon. Sana naman wag tayong maulol guys pag nandoon na tayo. So yan, so maglalakad tayo punta ron. So mula dito guys is maglalakad tayo ng mga 30 minutes lang daw. Tignan nyo guys yung paligid oh. So ito yung dadaanan guys, medyo sa ang dilim na guys, parang uulan siya. Ganun kaya talaga dito.
Bali okay naman yung daan guys, oh. Wala namang problema. Hopefully malinis naman siya. Hindi ako sure guys kung ito yung tinatawag nilang berhen. Isang rock formation na animoy parang nagnanalangin daw na berhen. Naintriga ako kaya pinuntahan ko ito at alamin kung totoo bang ito nga. Pero bago ang lahat, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. Pakiclick nyo na rin yung all bell para alam nyo yung pinagchichismis nyo sa buhay ko. At pakishare na rin sa mga kapwa nyo marites. So akala ko kanina guys, buhangin ito, bato rin pala. You know, sea urchin. Sea urchin. Usok ba yan? Sea urchin. So yun. So low tide kasi guys, kaya ganyan. Tignan natin dito, baka may mga octopus. Ay, yung kata to, talangka. Ang cute. Grabe ah, ang tigas niya. Tigas niya guys, kala mo ano? Kala mo bato. Pero ano pala siya? Crab. Uy, hindi ka na. Crab siya, crab. Amsak. Mabuhok. Mabuhok na crab.
naman mauulol yung baka naman mauulol yung mga pumunta din. Huwag nalasing po siguro na. Ulol. So yun, papunta kasi sila sa Ulol Beach guys. Tinatanong ko bakit tinawag na Ulol Beach siya. Sabi ko mauulol yung mga yung mga pupunta riyan. Ito naman ang isa pang pinagmamalaki ng Barangay Dibot, ang Ulol Beach. Guys, hindi ako nagmumura, yun talaga ang pangalan niya. Ang ganda ng beach guys, ang daming mga magagandang bato. Pero mas naintriga ako sa pangalan na tinawag dito. Kaya nagtanong ako sa mga taong nakikita ko rito pero hindi rin naman nila alam. At dahil hindi ako nag-almusal, yan, binawon ko na lang yung aking agahan. Hindi ako nag-agahan guys, kaya binawon ko na lang yung aking almusal. Good. Pagkain ko Ayan Kain. Di ako nag-agahan Nagugutom na ako. Yan. So, kagaya ng sinasabi ko sa aking mga vlogs guys, kapag may dala tayong mga kalat, dalhin natin. Huwag nating iiwan. Dalhin din natin ito pabalik. Lagyan natin sa plastic. At ilagay ko dun sa bag para tapon dun sa bag. Ayun. Grabe, simula pagkabata ko, pinangarap ko talaga ang lugar na to. Ang daming tanong na naglalaro sa aking isipan. Hitsura ng mga taong narito, kultura, at kung gaano ba kaganda talaga ang lugar na to. Hindi ko akalain na tama pala lahat ang naglalaro sa aking isipan. O ayan, napaimot na naman na ako. Tama na nga to.